and give God what is due to God. The Bible says, no? So, pwede natin siya i-categorize. May ano ba ito? Brother Sana, ang pera. Living things ba yan? O dead things ba yan? O living things ba yan? Sabi ko nga, wala namang patay dito. Lahat dito ay may salita, nagbuhay. Kaya nga, money talks, nagsasalita ang pera. Di ba ngayon, election na uli, magsasalita na uli siya. So, what I'm trying to say, mga kapatid, the money itself is just a metal. But, how can I spiritualize that? Abe? Okay, there are many ways para itong pera na ito that we call mammon, that we call non-living things, I can translate that into a spirit and become living things, mga kapatid. Naturally, mga kapatid, pag tayo ay kumita, nasa atin yan, di ba? And that is a medium na ating pong provisions. Because money, sabi po ng Ecclesiastes 10, money is the answer for everything. Why? Because through money, you can come here, you can go anywhere, you can buy this and that. Kasi yun po ang medium ng exchange natin eh. Pero, since ito, mga kapatid, ay pag sa tao, in spiritual, money, mammon, you cannot serve God and mammon at the same time. But, pwede ko ba, where do you deposit money? Sa bangko, di ba? O sa alkansya mo. Pero, meron palang isang depository, mga kapatid, na hindi kaya abutin ng magnanakaw. See? But how can I do that? How can I spiritual? Paano ko i-link, mga kapatid, ang aking financial life into God's financial economy? Try to make this. Sell that you have and give alms. Provide yourself bags which was not all a treasure in the heavens that faileth not, where no thief approach, neither moth corrupt. Mga kapatid, ganito. Tayo as Christian, may utos sa atin, no, to give our tithes because that is the provisions ng mga ministers. So, alam niyo ba ang tithes, mga kapatid, is a holy thing. Hindi yan atin, sa Diyos yan. Actually, yung 10, kanya yun eh. Yung isa lang pinabalik natin sa kanya. Ang tithes po ay hindi atin. So, sa kanya yan, banal na bagay. So, ngayon mga kapatid, example lang, I receive provisions galing sa trabaho or any business, investment, or anything. That is natural money. Diba? It goes into the natural economy. Paano kaya i-translate to spiritual money? First thing that I do, I will give back to God what is due to Him. Amen. Automatic, mga kapatid, ang sabi ng Bible, you put treasures into another bank. Yung iba, nilagay mo sa bangko mo, yung iba, nilagay mo sa bangko ng Diyos. Pangalawa, you give alms. Akala nyo sa pulubi kayo nagbibigay ng pera? No! He that giveth to the poor, lend it to the Lord. Sabi ka magbigay ka sa mahirap, nagpapayaran ka sa Diyos at isusuklian ng Diyos siya. Laying up treasure in a place na hindi kayang abutin ng magnanakaw. So, meaning to say, mga kapatid, wala naman talagang carnal money kung tutusin. Carnal lang ang paraan ng paggasto, carnal lang ang paraan ng pag-iisip. But as spiritual being, tayo na spiritual, na tayo ay may espiritu ng Diyos sa atin, we can touch money, mga kapatid, and we can put it in banks in God's treasury. Ang pagkakaiba nito, if you have treasure in heavens, mga kapatid, whatever happens sa economy ng mundo, meron kang withdrawin. Ang maganda kasi sa bangko sa langit, pag withdraw mo, hindi na uubos. Nakita niyo, mga kapatid? Amen. Dito, pag nag-withdraw ka, nag-debit doon sa account mo. Pero pag nag-withdraw ka sa Panginoon, how can you exhaust God's fountain, God's provisions? Diba? Especially if you quote the scripture. Brother Santa, paano ba mag-withdraw? Magsalita ka. Amen. But my God shall supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus our Lord. Through Christ Jesus our Lord. Withdraw na yan eh. So, nakita niyo, mga kapatid? Hindi natin pwede pagdating sa pera, walang kapatid walang... No.
brothers and sisters, nakikita nyo, ito, just an information sa inyo. When you are generous and you give to the poor and you make people happy, mga kapatid, kahit random act of kindness, di ba, kapatiran, of course, we do it first in the household of faith. Sumunod sa family mo, and then sa labas na. You feel something because it is more blessed to give than to receive. Kumaga, dapat nga equated yan eh. Masaya ka rin tumatanggap, you are grateful. We are grateful in giving, in receiving, and we are cheerful in giving. Kumaga, magkaibang words lang siya, pero ang intent sa puso ay pareho lang. Kasi tayo, ang pagbibigay mo mga kapatid, tapos meron siyang, ang tawag dyan ay, it release a certain chemical in the body called dopamine. So, walang pagkakaiba yan mga kapatid. If you accomplish something, nanalo ka sa, you achieve something, yun din ang feeling nun. And that is a positive chemical mga kapatid. That helps the body into a positive mood. Kapag kahit yun lang sa explanation na yun, maganda yun. And then, if you are positive, then the blessing comes. Kasi law of giving mga kapatid, na pag nagre-release ka, nagbubukas. Sabi niya, Brother Samuel, paano ba magbukas ang pinto ng langit para bumuo sa akin? Eh, kailangan gumalaw din ang kamay mo. Hindi pwede. Di ba? Kung sarado ang kamay mo, paano bubukas ang langit? Dapat gagalaw yung kamay mo. Eh, of course, can you give God? You know, heaven is my throne, earth is my footstool. Di ba? Silver and gold are mine, said the Lord. What will you give me? Said the Lord. Wala. Hindi natin siya pwede bigyan. Pero, pwede tayo magbigay sa kapwa natin. And it is credited to the bank of God. Di ba? Yun ang paraan mga kapatid. Kaya, yan ang key. Gusto mong bumugas ang langit, ipagalawin mo mga kapatid ang kamay mo. So, say when you give alms, and then you are laying up treasures in heaven, good deeds. There are many things that we can do. Act of kindness, tulong mga kapatid, di ba? Alam nyo ang minsan ang taong wala, may antena din eh. Para nasisensya kung sino rin ang meron eh. Kaya minsan doon tayo nag-i-struggle. Kung kailan na kung meron, saka naman may lumapit. Yan ang temptation. kung bibigay ka sa temptation, eh, hindi mo siya bibigyan. You know? Alam niyo mga kapatid, the Bible says, give to them who ask. Sa kailangan niya, sabi ng Biblia, bawal ka na magsabi, God bless you, tapos hindi mo sabi binigyan, no? Sa Bible, no? Be careful to attend to strangers. Sabi ng Bible, because you might be entertaining angels and unawares. They are people, mga kapatid, totoong tao sila. But God inspired them to come. Huwag ka mag-alala. You know, if you have the Spirit of God, you know, kung wala kang Espiritu ng Diyos, may excuse ka. Pero tayo na may Espiritu ng Diyos, doon nagagana ang discernment natin. But there is no wrong act. Wala pong wrong decision sa right act. Yan po ang tandaan natin. Nagkamali ako kasi wala pong sayang sa mabuting bagay na ginawa. Okay? That is laying up treasure in heaven. Sana balansin po ang ating account dito sa lupa, doon sa langit. Okay? So, for where your treasure is, your heart belong. So, mga kapatid, no? When I talk about heaven, it's not heaven in geography somewhere out there, but heaven dito po sa ating kalooban. Kaya imagine mga kapatid, kung marami ka nang na-impok dito sa puso mo, yan ang sinasabi ng tao, ang taba ng puso niyan. Bakit? Marami nang na-impok eh. Mga kapatid, hindi na yan pwede manakaw. Anytime you have need, you just withdraw from your heart, and the entire creation will respond to your needs. Amen. Kung famine ngayon, sabi ng Bible, and God will satisfy you in the days of famine. That is promise of God. Nakita niyo yung widow sa Ripat? Di ba? Wala nang maibigay na ayuda. Brother, hindi blockbuster. Wala na siyang, saan ka pipila sa time ng 7 years? 2 years pa lang yun ha. According to theology mga kapatid, 2 years pa lang yun. Yung famine sa 7 years, sa time ni Elisha, 2 years pa lang. Wala na silang makain mga kapatid. Pati yung mga pangkarwain nilang mga kabayo, wala na din.
Pati si Elisha, wala na ring makain. Pati yung uwak, wala nang madagit na karne sa ibang bahay para bilhin sa kanya eh. Pati yung uwak, hindi na dumating eh. Oh, sabi niya, naghanda ako sa iyo ng babaeng bago. Sa Sarifat. Puntahan mo na yun kasi huling kain niya na yun. Pero uunahin ka niya, sa iyo, ikaw ang pagkakainin niya. So see, pagdating doon, sabi niya, thus saith the Lord, hindi ka mauubusan ng provision. For the next 5 years. Amen! Both oil and flour, hindi ka mauubusan. Nakita niyo mga kapatid, kapag hindi na kaya ng present economy, alam niyo kung sino nagsusurvive? Yung may ipon sa langit. Amen. The one who is connected to the higher economy, mga kapatid. And the prophet is the word of God in his days. Amen. And what we preach is the word of God in our days. Ito ang ating pong ekonomiya. Amen. Hallelujah. It might not work, mga kapatid, in the ways of man, but my ways are higher than your ways. Amen. Kanina nagsisharing kami. Ano ba ang gusto mong paraan na tugunin ang kahilingan mo? Without money, without price? Amen! Di ba sabi, buy of me. Di ba? Provisions without money, without price. Why? Because we tap in, mga kapatid, to the Creator of the heavens and the earth. Amen! So, I encourage you, brothers and sisters, kung we are overwhelmed with necessities, with this and that na, malalaman mo kung overwhelmed ka eh. Hindi ka makatulog, yun ang parati mong iniisip.